Okay, last Sunday of the month, siguro yung iba ay naninibago, sabi ni Patita Dates, mukhang wala tayong pastor. Ako na lang yung pastor niya. Wala siyang ibig sabihin niya ay wala yung ating mga bisita o mga missionary pastor. Kasi starting December ay kasi po ang aming mag-asawa ay pupuntang Australia sa December 3. So starting December 1, next week ay ang mga pastor natin ang magpapalit-palitan. Si Pastor Ronnie, si Pastor Ray, hanggang January po yun. Kaya may narapat po ng yung lingkod na starting December ay mag-umpisa na po sila ng pagbisita dito. Kaya ang aking pong pakiusap sa inyo na sana ay tulungan nyo, suportahan natin ang ating mga missionary. Okay? Ngayong umaga ay ating pong ipagpapatuloy ang ika-4 na bahagi ng mga pribileyo ng isang mananampalataya. At ito nga po ay mayroong pamagat na the believer's privilege, security, and affection. Part A. So, ibig sabihin yan ay sa susunod na pong taon natin next part. Okay, bilang pagrespeto, paggalang muli sa salita ng Diyos, inaanyahan ko na tayo tumayo at basahin natin ito ang 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8. Basahin po natin sabay-sabay sapagkat sinabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilagay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga nagpapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. At ang batong patitisuran ng mga taong batong ikadadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Sa ating pong pag-aaral ng 1 Peter chapter 2, mula po sa verse 4 hanggang 10, ay pag-aaralan po natin yung tinatawag na mga spiritual privilege. Okay? Na ito po ay binibigay ng Diyos sa mga anak niya. Merong isang istorya, merong isang university student dahil sa kanyang napakatalino. Merong mga taong matatalino. At sabi niya sa isang pastor, ako ay nagdesisyon na hindi ako maniniwala sa Diyos. Meron marami talagang matatalino. Yan ang kailang mga katwiran. Okay, ang sabi ng pastor, sige, pwede bang i-describe mo para sa akin ang Diyos na hindi mo pinaniniwalaan? Ang ginawa po ng estudyante, siya po ay nag-sketch. Nag-drawing po siya. At nakita yung mga strange, twisted na caricature, yung mukha ng Diyos na kanyang nasa isipan. Sabi niya, unfair ito. Okay, hindi patas na Diyos. Hindi mabait ang Diyos na ito. Yung po ang kanyang sinabi sa pastor. Ano niyo ba ang sagot ng pastor? Ay sabi niya, parehas lang pala tayong hindi naniniwala sa Diyos na sinasabi ko. Okay? So yun po yung kanyang katwiran. It's a wise response. Okay? So, ang tanong ngayon, who is the God that you believe? Sino ba yung Diyos kayo? Sino ba yung Diyos na inyong pinaniniwalaan? Ano ba ang katangian ng Diyos na inyong pinaniniwalaan? Sapagkat maraming mga tao, okay, sabi ni John MacArthur, I'm afraid and even Christians, okay, ay nababalot, kumbaga sa kanilang kaisipan, sa Diyos ay, sabi niya, hindi ito mabuti. Kaya kagaya ng ating kinanta, maganda eh. Ang Diyos ay mabuti, anumang oras, anumang araw, di ba? Pero hindi na nakikita ang kabutihan ng Diyos o kanyang mapagbigay, benevolence. Para sa kanila ay ang buhay ay mahirap. Mahirap ang mga pangyayari sa daigdig na ito. Maraming mga plague o mga virus, di ba? Mga dumaraan sa mundo, di ba? Mga kagutuman, earthquake, di ba? Even yung mga nakaraang pandemya, di ba? So, para sa kanila, ina-assume nila na ang Diyos ay hindi mabuti at hindi mapagbiyaya. Okay? Sapagkat ang tao po, tinitingnan ng Diyos
on the physical thing po, hindi po spiritual thing. Tama? Yung mga nabanggit ko sa inyo, siguro, sasangayin kayo doon, di ba? Maraming tao, gano'n nga. Sabi niya, pag may bagyo, kagaya niya na nabahaan ka, nasira bahay mo, yun, look. Sa Diyos, on the physical thing lang, hindi sa spiritual. Okay? So, ang tanong kayo narito sa FCC, sino ba ang Diyos na inyong pinaniniwalaan? Okay? Katulad ba yun ng sinabi ng matalinong bata na yun na hindi siya mabuti, hindi siya mapagbiyaya? Okay? Pero maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan sa Psalms 52 verse 1, ang sabi ni Haring David, "O taong malakas, bakit ka nagyayabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi." Okay? So, ang tao po ay, porque malakas siya, kala niya tama yung kanyang ginagawa at pwede siya magmalaki. Hindi niya alam na ang Diyos ay ng pag-ibig ay namamalagi po siya. Okay? Ang tunay po na nakakakita ng kabutihan ng Diyos ay ang mga tao na, sabi niya, the people, however, who really experience the goodness of God are those who are His children. Kung kayo talagang tunay na anak ng Diyos, nakikita niyo po talaga at maaawit niyo na talagang katotohanan yung ating inawit kanina na ang Diyos ay mabuti. Pero para po sa iba, hanggang ngayon, nire-reject nila po ang kabutihan ng Diyos. Okay? Pero alam po natin, sa magitan ng biyaya, na tayo ay nanampalataya sa Panginoon through Jesus Christ, alam natin na ang Diyos ay mabuti. God, in fact, in Himself, infinite, inexhaustible treasures of all blessedness, enough to fill all things. Okay? At makikita po natin yung kabutihan ng Diyos sa pagiging mapagbigay, benevolent of God. The kindness of God is seen in creation. Yung nilikha lang niya. Tingnan nyo, bago po nilikha ang tao, nilikha niya na lahat ng puno, bagay na kailangan ng tao. Tama? Hanggang ngayon, kita nyo. Ano number 1 na kailangan nyo sa araw-araw? No? Pagkain? O hangin? Ha? Libre ano? Pagkain, mahirap pa bumili, no? Tama, no? Alam niyo ba na napakamahal ng oxygen pag kayo ay naghihingalo? Di ba? Oxygen kayo, tama? Libre, binibigay ng Diyos, di ba? Tama? Araw. Di ba? Buwan. Kita niyo. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, makikita niyo na yung goodness at mapagbiyaya siya. Okay? So, sa lahat ng creation ay makikita natin yung kabutihan ng Diyos. Okay? Imagine niyo kung pare-pareho kulay natin. Pare-pareho tayo kulay brown. Walang puti, walang itim. Di ba? Walang variety. Di ba? At ang kinakain nyo ay dumi. May baboy, di ba? Hindi, may pagkain kayo. At ngayon pumunta ka sa mall, ang pinipilahan ngayon mga pagkain. Di ba? Iba-ibang klase. So, yan makikita natin na kabutihan ng Diyos po yan. Di ba? So, yan po yung makikita natin. Pangalawa, saan pa natin makikita yung kabutihan ng Diyos? The goodness of God is also seen sa katotohanan that when man transgress God's law, kumbaga nilabag na natin yung salita ng Diyos o yung kautusan ng Diyos at ating minaliit ito at hindi natin winasak ito. Okay? At ang hilig pa natin ay yung masama, yun ang ating ginagawa. Alam niyo bang ginawa ng Diyos? Hindi niya kaagad ika nga ay ibinigay sa atin yung unmixed rock niya, yung puot niya. At winipe out niya ang mundo. Bagamat nung araw, yung panahon ni Noe, di ba? Napakasama ng tao. Pero ilang years nangaral si Noe? 120 years. Oy, magsisi kayo, magbago, magpita yun. Ganong kapasensya ang Diyos. Bakit ang Diyos? Napakasama ng tao. 120 years nangaral si Noe, pero nagsisi ba tao? Okay.
bago niya nilabas ang post. Kita mo. Ngayon, ganoon din. Sabi niya, hindi niya nagugunawin ang mundo sa magitan ng baha. Pero apoy naman. Pero wala pa hanggang ngayon. Pero ang punto dito, mga kapatid, kahit napakasama ng tao, hindi niya kagad tinitiris. Yan, ako niyo yun. Pag kinagat nga kayo ng lamok patay. Di ba? Ganit tayo. May kinamagat na langgam sa atin. Hindi tayo papayag, papakain kagad natin. Ako niyo yung point ko? Ay, mabait ang Diyos. Pag nagkasala ka, hindi ka kagad niya pinapatay. Kanya. At yung kanyang judgment ay pinipigil niya even on the ungodly, ay sama-sama, hindi makadiyos, ay nandoon yung kanyang mercy, awa. At sabi nga niya, He allows to rain to fall on the just and the unjust. Diba? Sabi sa Biblia, ganyan ang biyaya ng Diyos. Pinapaulan niya kahit, halimbawa, ikaw ay Kristiyano, kung isa hindi Kristiyano, mayroong pananim, hindi ito naulan lang sa Kristiyano side. Kahit sa hindi Kristiyano. Yung po ang biyaya o habag ng Diyos. Diba? Yan siya sabi ng Biblia. At mag-isabi sa James, mercy rejoice against judgment. Instead na parusahan ka, yung habag ng Diyos ay naroon. Yan po yung sabi sa James. Sabi niya, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluhati laban sa paghukom. Sabi niya sa English, mercy rejoices against judgment. Okay. So makita natin, nananaig pa rin yung awa ng Diyos. Ang tao karapat dapat lang parusahan dahil banal at matuwid ang Diyos. Okay? Pero hindi po yan nakikita ng maraming tao. Pero higit sa lahat, makikita po natin yung goodness of God sa magitan ng pagtutubos niya sa atin. Okay? The goodness of God, higit sa creation, at pinakita niya yung kanyang benevolence as fall upon all mankind, mapagbiyaya siya, nagbibigay siya ng araw, hangin, di ba? Ulan. Mapagbiyaya siya, nagbibigay. The goodness of God is most clearly seen, makikita natin sa pagtutubos and experienced by those who have received the gift of eternal life. Kaya sana kayo na nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos, pagtutubos ng Diyos, doon yung makikita ang biyaya ng Diyos. Okay? So, higit sa lahat, we, above all creations, know the goodness of God. Okay? We know how good God is. Okay? So, kaya sana ay makikita natin na makatotohanan yung ating inawit kanina na mabuti ang Diyos. Anumang oras, anumang araw, o anumang panahon. Okay? So, ngayon, sa ating pag-aaral ng 1 Peter, dito pinofocus ni Peter ang patungkol sa kabutihan ng Diyos. At ito'y makikita natin sa mga spiritual privileges natin. Ang lahat pong ito ay biyaya ng Diyos. Hindi natin ito deserve. Hindi natin deserve bilang mga Kristiyano any more than we deserve than before we become a Christians. Ibig sabihin, bago pa tayo maging mananampalataya, hindi natin deserve ito. Ito ay biyaya lang ng Diyos. Okay? Hindi natin ito may earn, and we cannot earn them now. Ngayon, makukuha mo yun, hindi. Ang lahat ng ito ay biyaya, regalo ng mabuting Diyos atin, who is the Father of lights, from whom comes every good and perfect gift, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi siya magbabago, nananatili siyang tapat. Okay? So ano po yung ating mga privileges? Sana'y makita natin yung kabutihan ng Diyos. Una, yung union with our Lord. Yan po yung sinasabi niya sa verse 4. Diba? Sabi niya, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. So yung binibigyan niya tayo ng karapatan na makalapit. At sabi na Biblia, walang makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama. So that's your privilege.
Hindi lahat ng tao pwede makalapit sa Diyos. Okay? O magkaroon ng union sa Diyos. At ang pangalawa na ating tinalakay ay tinatawag na admission o access to our Lord. Diba? Sa verse 5. Sabi niya sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Alam natin na ang pari lang po ang merong karapatang pumasok sa templo ng Diyos. Tama? We are priests. At dahil tayo ay spiritual priest, meron po tayong access. Pwede tayong makalapit sa Diyos. Okay? At open door po yun. Okay? At mararanasan po natin yung presensya niya. Okay? At sabi nga ng Biblia, pwede tayong makalapit sa trono ng kanyang biyaya. Kaya po sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, magsilapit nga kayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. See, the throne of grace. Kasi, tandaan natin, hindi lahat pwedeng makalapit. Tama? Yung anak ni Aaron, ano nangyari? Yung mali ang kailang ginawa? Crispy pa. Naging crispy priest, di ba? Nakasuot na nga sila. Naligo na, nakasuot na, pero hindi sila sumunod. Okay. Dead ball. Kaya ngayon, makikita natin, it is by grace. Sa totoo lang, we are not worthy. Kaya pinakita po ng Biblia na ang Diyos na ating sinasamba ay isang banal. Kaya lang tayo nakakalapit, it is because of the Lord Jesus Christ. Hindi na yun, ibigyan natin ng emphasis. Kaya ngayong umaga, ay tutuloy natin yung ating pag-aaral sa ikatlo. At ito yung tinatawag na security in our Lord. Okay, yan yung mga pribileyo. Okay? Union with our Lord, access to our Lord, security in our Lord. Okay? At yan po yung makikita natin sa verse 6. Ulitin natin, basahin natin sa verse 6. Sabi, sapagkat sinabi ng kasulatan, okay? Tingnan ninyo, iniligay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sino man sumasampalataya sa Kanya. So, ang cue dito, ang pinakatema sa talatang ito, ay yung huling talata. Hindi mapapahiya ang sino man sumasampalataya sa Kanya. Okay? Diyan po ang bibigyan natin ng malaking pansin. Okay? At sa wikang English nga, sabi niya ay, behold, sabi niya, behold, I lay in Zion a choice stone, piniling bato, mahalagang cornerstone, a precious cornerstone, and he who believes in him shall not be disappointed. Okay? So, yan po yung maliwanag na sinasabi po dyan. Okay? So, maliwanag din, sasabi mo sa iyo, the key, ang pinaka-key idea po dito, yung hindi ka madi-disappoint. Hindi ka mabibigo. Okay? Not being ashamed, hindi ka mapapaya. O not being disillusioned. Okay? Ika nga ay, kung baka mali yung aking akala. O kaya ay makita, not finding out that the one in whom we put our hope failed us. Nagtiwala ka, binigay mo buong buhay mo, tapos pinabayaan ka, ano mangyari sa iyo? Nakakaya, di ba? Tama? Inagtiwala ka, yun po ang makikita natin dito. Yung pinaka-idea na kapag tayo nagtiwala sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Ano ba ipagkakatiwala natin sa Kanya? Yung buhay natin, yung eternity natin, yung pangwalang hanggan. Ganyan? Pero, pansin natin sa beginning ng verse na ito, sabi niya, for this is contained in Scripture. Okay? Sabi niya ay, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Okay? Makikita natin po na hindi po sinabi ni Pedro, it is written. Kasi pag sinabing it is written, it is a direct quote. Alam ba? Ito'y sinabi ni Jojo. Okay? Kung ano yung sinabi ni Jojo, uulitin ka lang. Yun ang tinatawag na it is written. Pero he is not specifically quoting the scripture, kundi ang binabanggit niya ay ang katotohanan. Okay? Nang sinasabi ng Biblia. Kaya sinabi niya, this is contained in scripture. Okay?
Ano po bang ibig sabihin ng Scripture? Ang Scripture is the writing of God. Ito ay nasulat ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos. Okay? At ang tinutukoy po niya na Scripture ay walang iba kundi yung Old Testament passages. Okay? Ito yung nakasulat sa Old Testament passages sa mga sinusulatan ni Pedro. Okay? Ano yung mga nakasulat? Sabi sa Isaiah 28 verse 16, sabi niya, ito ngayon ang sinabi ng Panginoong Yahweh, naglagay ako sa Sion ng batong panulukan. Okay? Subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtitiwala rito ay hindi mapapahiya. Makasin yun? Yung sinabi ni Pedro, hindi direct o pareho. Di ba? Hindi ito yung katotohanan na sinasabi ng Old Testament na sinasabi ng Diyos na naglagay ang Diyos ng isang batong panulukan, subok na matibay, subok na matatag, mahalaga, at matatag na pundasyon. Tapos, ang magtitiwala daw sa batong ito, never kang mabibigo o mapupustrate. Maliwanag po ba yun? Napakalaga po nun. Okay? So, ang stone na ito, sino ang tinutukoy na stone na ito sa tingin nyo? Sino? Si Jesus Christ. The stone he has in mind ay walang iba kundi si Jesus Christ. At yan po yung makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 4, di ba? Lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay. Itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Sino yun? Si Jesus Christ. Itinakwil siya, pinapako siya, tama? Ng mga Hudyo. Pero siya yung pinili ng Diyos. Okay? So I hope na makita po natin dito na siya yung living stone, in a sense, He is the foundation ng isang spiritual house upon which we are built as a living stone, di ba? Napag-aralan natin yan. Siya yung batong panulukan, tayo yung batong buhay din, na pinapatong-patong, di ba? At nagdi tayong templo. Okay? So, kaya din siya tawag siyang living stone kasi siya yung nabuhay mula sa mga patay. Maliwanag? Kaya iyan din po ang tinutukoy ni Paul. Sabi ni Pablo na binanggit sa banal na kasulatan na tulad ng nasusulat, okay? Tingnan ninyo, naglagay ako sa Sion ang batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kadadapa, ngunit ang sumampalataya sa batong ito ay hindi mabibigo. So, mayroong mga tao na kinatisuran ito, natisod sila. Okay? Natapa sila, kumbaga nabigo sila. Pero kapag nagtiwala ka sa batong ito, na pinili ng Diyos, hindi ka mapapahiya. Okay? May dalawang klase na ng tao. Okay? So, yan po ay makita natin na itong talatang ito, na kinote ni Pedro, na binanggit ni Pedro, at binanggit ni Paul, okay? Ay ito yung mga mahalagang talata. Okay? Very familiar and very important Old Testament text. Kasi ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang tagapagligtas na hinihintay nila. And sad to say, ngayon ang mga Hudyo ay naghihintay pa rin sa Messiah. Hindi na-miss nila si Jesus Christ na Messiah. Okay? Ang tinutukoy po dito sa Old Testament na batong na panulukan ay walang iba kundi yung the coming Christ. Okay? Sana ito ay mag-remind sa atin mga kapatid, ha? Na kaya merong Pasko ay dahil dumating ang tagapagligtas. Hindi material na bagay, ha? Yan po nakakalungkot. Okay? Yung Christmas ginagawang Xmas. Mas sikat sino? Si Santa Claus kaysa kay Christ. Kaya yan po ang nakakalungkot. Pero dito, binibigyan emphasis ni Pedro, ni Pablo, okay? Na ang tinutukoy na bato na darating ay walang iba kundi ang Messiah, si Kristo. And it is promised that when the Christ came, He would be the cornerstone, okay, to fashion the new temple of God, the new house of God. So sa pagdating po ni Jesus Christ, okay,
siya po ay gagawa o aayos o huhugis ng bagong templo at bagong tahanan ng Diyos. Okay? At ang sabi pa nga po sa word na, the word behold. Okay? Sa verse 6, sapagkat sinabi na, tingnan ninyo, behold, call us our attention. Okay? So, yung pong bigyan natin ng pansin. Kaya sabi na sa inyo, baka pagdating ng Christmas, mali pinapansin ninyo. Mga damit, sapatos, regalo, exchange gift, party, pagkain. No. Ang gusto ng Panginoon, God's calling us to the attentions to view this stone. Tingnan natin itong bato. At ang bato na ito, sabi niya, He says, I lay it in Zion. Okay? Iniligay ko sa Sion ang isang batong panulukan. Okay? Sa Isaiah, sabi niya, by the way, it refers to Jerusalem. Yung Zion po ay tinutukoy na Jerusalem. Ang Zion is the city of God, also known as Jerusalem. Okay? Sapagkat ang Jerusalem po ay nasa loob ng Mount Zion. Okay? At figuratively speaking, o sa paglalarawan, ang Zion po, okay, is the realm of the new covenant of grace. Okay? Samantala, ang Sinai, alam niyo yung Mount Sinai, doon binigay ng Diyos kay Moses ang ano? 10 Commandments. Ito po ay kumakatawan sa kaharian ng Old Testament o Old Covenant of Law. May Old Covenant, kasunduan, yung law, sundin nyo ito. Pero sa bagong Covenant ay Covenant of Grace. At alam natin na yung Messiah ay ipinanganak saan? Sa Jerusalem. Diba? Tama? So, makita natin dito na itong Christ, itong stone na ito, ay is laid in Zion is a chosen stone. Okay? Yung ipinanganak doon sa Jerusalem ay isang chose stone. Pinili. Ano po ba ibig sabihin ng chose? Means elect. Okay? Pinili. And the elect stone, chosen by God, ay walang iba kundi sino? Si Christ is elect. The chosen one of God. Ano po ba? Siya yung pinili ng Diyos. Kung sa iba, itinakwil siya, pero siya ang pinili ng Diyos. Sa paningin ng tao, okay, sa standard ng mga tao, lalo na mga Udyo, baksak si Jesus Christ. Pero sa paningin ng Diyos, pasado siya. Okay? Of course, pagkausap mo ang mga Hudyo, alam nila yan. Okay? Tingnan nyo, sa 1 King chapter 6, yan po yung pagbibuild ng temple. Okay? Alam niyo po ba na sa pagbibuild ng temple, ang sabi dito, tinahabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo. Kaya wala nang narinig na pukpok ng martilyo, palakol, o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Ano po ibig sabihin to? Para sa mga Hudyo, yung paggagawa ng templo, hindi yung dadali mo yung mga malalaking boulder o malalaking marmol, doon mo tatabasin. Doon pa lang sa tabasan, sa pinagkuhanan noon, tinatahabas na po yun. Nilalagyan ng numero yun. Kaya pag diniliver sa site, pagtatabi-tabihin na lang yun, bubuin. Parang Lego. Alam niyo ba yung Lego? Oh, yun. May kanya-kanya ng shape yun. Saan ka ilalagay? Hanggang sa mabuo. Okay? Para rin puzzle. Kita nyo? Bubuin na yun. Okay? So, yun po makikita nating pagsalarawan po noon. Okay? Bago dalhin sa site, bago dalhin sa mismong templo, tabas na po yun. Na ngayon? Okay. Ano pong ibig sabihin natin? So, dito po yung magandang pagsasalarawan ng katotohanan. When the Lord set up to build a new temple of covenant, people under the new covenant, when He set out to build the spiritual house from the cornerstone,
on up, all of them were elected. So, ibig sabihin, sa pagdating ni Jesus Christ, siya yung pinaka-cornerstone, magtatayo siya ng templo, ang lahat ng ilalagay ng Diyos para mabuo yung templo na yun, lahat sila pinili na. Tama yun? Okay? Ibig sabihin, all of them, bago pa itayo, bago pa i-prepare, para sa destiny. Kung saan ka ba? Sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa taas, o sa bubong. Lahat yan, bago ka pa dalhin sa site, prepared ka na, tinabas ka na ng Diyos. Nakita niyo, yung chosen, pinili ka. Ito para sa site ito. Ito para sa bubong. Ito para sa gilid. Ito para sa sahig. Prepared ka na. At lahat yun ay fit together in a perfect pattern by the Holy Spirit, the Spirit of God, who would be the builder and organize the stone according to their elect position. Di ba napakaganda mga kapatid, diba? Alam mo kung saan ka pwesto. Kung sa gilid ka, sa sahig ka, sa bubong ka ba, nandoon. Napakasarap po isipin nyo, di ba? Pinili na ako ng Diyos. Okay? So, maliwanag po dyan na sinasabi ni Peter, okay, yung quote niya sa 1 Peter chapter 2, sabi, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay, okay, na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Kung yung mga tao, tinatakwil si Jesus Christ, pinapatay siya, di ba tama? Noong panahon yun. Pero, ang totoong mananampalataya, lalapit sila. Sapagkat siya yung pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Okay? Pansinin natin yung word na mahalaga, precious. Okay? Ang precious ay ginamit din po yan, makikita natin sa Luke chapter, 7 verse 2. Okay? Ang ibig po sabihin ng precious, it means valuable. Napakahalaga. It means irreplaceable. Hindi pwedeng palitan. Diba? So, Christ was, hindi lang siya stone na pinili, but a stone irreplaceable. Hindi po siya pwedeng palitan. Okay? At yan po yung makikita natin sa Luke chapter 7 verse 2. The same Greek word ang ginamit. Meron pong isang centurion na meron siyang alipin. Sabi, ang alipin ng isang centurion na minamahal niya nito. Very precious sa kanya yung servant niya ito. Sabi, ay may sakit at malapit nang mamatay. Sabi niya, a certain centurion servant who was dear unto him was sick and ready to die. So, lumapit siya sa Panginoon. So, ibig sabihin, very dear. Very precious yung kanyang alipin na yun. So, ganun din si Jesus Christ. Very precious siya. Okay? So, tandaan po natin, napakahalaga po ng stone na yun. By the way, ang pinakamalaga na bahagi ng isang building, kung kayo nagpo-construct ng building, ang pinakamalaga na parte na stone sa building ay yung tinatawag na cornerstone. Okay? Yung batong panulukan. Bawat corner po yung meron. Okay? Ang cornerstone po, and that's why he was so irreplaceable. Hindi pwedeng palitan ang cornerstone. Sapagkat ito ay very costly, mahal po. Ito ay without equal. Walang kapantay siya. And that was itong dahilan kung bakit irreplaceable siya is a good way to express it. Okay? Kasi ang cornerstone, ayon sa Greek word, akrobionios, means literally at extreme angle. It is very, very important. Okay? At alam po natin yan, ito yung pagsasalarawan. Kung kayo hindi familiar sa construction. Sa bawat
construction po, merong batong panulukan. So, ibig sabihin, baga ay this side, okay, and this side, may angle po yan. Eskwalado po yan. Okay? Para hindi tabing yung bahay nyo. Okay? So, papunta rito, okay? Both directions. And also, upward. Tatlong anggulo. Bawat kanto, kagaya po ito, 4 na kanto, mayroong cornerstone. Diyan po, nakasalalay yung patayo, kung straight siya. Dito, horizontal, vertical. Okay? Kaliwa ka kanan. Kaya napakahalaga. Kung wala po niyan, tabi-tabi yan. Hindi iskwalado. Okay? So, I hope na makita natin kung gano'ng kahalaga ang cornerstone. Kaya sabi dito, He is precious cornerstone. Pinili siya, elect siya. Okay? Sabihin ay talagang prepared before the foundations of the world. Okay? Sa pagbibuild ng temple, kaya hindi yung mga bato katulad natin. Okay? So, spiritually speaking, makita natin, sa building ng house of all God, okay, sa temple ng Diyos, the building of the temple that we know, sa New Covenant Church, okay, the cornerstone has to be perfect. Perfect po ito. At yung perfect na ito ay elect, pinili. Ito ay prepared cornerstone. Ito ay living stone, buhay. Ay walang iba, kundi sino? Si Jesus Christ. The stone that sets all angle so that the church will be perfect as the household of God. So, kinakailangan perfecto po yun. So, siya po yung pinakapundasyon. Ang church po natin, ang pinakapundasyon natin ay hindi ang Papa, hindi yung ating founder, kundi si Jesus Christ. Maliwanag po ba? Kaya sana makita natin kung hindi nakasalalay kay Jesus Christ, yung ating pananampalataya, magigiba lang tayo. Kaya diyan po matetes di ba? Naalala niyo yung yung dalawang tao na nagtayo ng bahay, tama? Pareho bahay, di ba? Wala naman sinabing made of bato, o made of kawayan, o hollow block, o made of hardiplex, o siparlik. Hindi. Nagtayo lang sila, di ba? Tama? Anong kaibahan nila? Pundasyon. Tama? Yung isa saan? Buhanginan. Yung isa saan? Sa bato. Itines po sila. Ibig sabihin, maraming reliyon ng tao. Gaya-gaya. May totoong reliyon at merong nanggagayang reliyon. Minsan nga hindi mo makita ang difference. Tama? O, pareho kanta. Pareho rin. Same din. Sabi ng mga taga-baktay lang, same. Pero alam nyo, natetest yan May bagyo. Yung judgment ng Panginoon darating sa wakas. Magkikita sila. Kasi bakit? Hindi nakasalalay sa pundasyon. Sa bato. Kaya sinasabi doon marami mo sa akin magsisitawag, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pakilala. Kasi bakit? Wala silang union with our Lord. Tama? Meron silang religion, the same. Pero hindi nakasalalay sa cornerstone ni Jesus Christ. Nakasalalay saan? Sa kailang tradisyon, sa kailang leader ng church, sa kailang ginawa. Pero ang totoong believer, nakasalalay saan? Sa ginawa ni Jesus Christ. Okay? Kaya dito makita natin, sinabi, and he who believes in him, sino yung nagtitiwala sa kanya, yung who trust in these perfections of the cornerstone, ano sabi? Shall not be ashamed. Hindi ka mapapahiya o di-disappoint. Okay? Ang lahat, and one of the greatest privilege, beloved, mark it down in your heart. Tandaan po natin sa ating puso. One of the greatest privilege as Christian is that we will never be disappointed in Christ. Never. Okay?
Yung magtitiwala ka, ibibigay mo ang buhay mo, yung buong pagkatao mo, yung eternity mo, pag ikaw ay namatay. Tapos, pagkatingnan nyo, di ba? Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Mapaya ka. Mali. Okay? Ang ibig po sabihin ng disappointment, okay? The word disappointment or disappointed ay idea of being deceived, naloko ka, in sound confidence, yung talagang nagtiwala ka. Andun yung kumpiyansa mo sa Kanya. Ibinigay mo yung hope mo sa isang tao. And having that hope disappointed, hindi naman ginawa. Hindi niya tinupad. Yung ipinagkatiwala mo sa Kanya, yung buhay mo, yung kaligtasan mo. Yun po ang sistema dito. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapaya, hindi ka madi-disappoint. Okay? You will never be disappointed. You will never be ashamed. Nakakahiya. Di ba sabi sa Biblia? Marami sa akin magsasabi, Panginoon, Panginoon, ito ginawa namin. Ano sabi niya po? Hindi ko kayo kilala. Nakakahiya, di ba? Tama. Pupunta kayo sa bahay. Pastor, patuloy mo. Sino ka? Who you? Hindi ka invited. Kaya nakakaya. Pero, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, okay, for the Lord Jesus Christ will never let us down. He will never disappoint us. He will never fail us to come through, fail to provide, fail to fulfill His good promise. Tanda po natin yan. Hindi po tayo mabibigo. Okay? At ito po yung mga talata. Okay? na nagbabanggit, sabi dito sa Isaiah chapter 50 verse 7, hindi ko pinansin ang mga pag-iinsultong ginawa nila sa akin. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumulong sa akin, handa akong magtiis. Sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Kahit insultuhin ako ng ibang mga tao, pero sabi ni Isaiah, nalalaman ko na ako'y hindi mapapahiya sa aking Diyos. At ito pa ang sinabi niya sa Isaiah 54, 1-10. Medyo mahaba, pero pakinggan niyo mabuti. Sabi niya, umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Kaya, ang tawag sa Israel na isang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas sa mga anak. Maging mas marami ang iyong mga anak kasi para sa Israel, sa kultura nila, pag ikaw hindi nagkaanak ay pinagtatawanan ka, parang si Hannah. Okay? Ang panahon ni Eli at si Samuel. Okay? Kaya maging mas marami ang iyong anak kaysa sa kanilang mga asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtinang iyon, huwag mo lagyan ng hangganan ng damo yun. Pahabain mo ang mga tali, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Okay? Sapagkat dito, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Ito po yung prophecy ng Panginoon sa bansang Israel. Aangkinin niyo ang lahi ng ibang mga bansa at papanahanin nila ang mga lusod doon na iniwanan. Ito, sabi sa verse 4, huwag kang matakot, panghinaan man ang loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Kasi kapag wala kang anak, pinagtatawanan ka, nakakahiya ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka na mapapahiya. Malimot mo na ang kahiyang dinanas mo nung iyong kabataan. Hindi mo na maalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang biyuda. Okay? Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Okay? Ang nag-create daw sa kanila, ang siyang asawa, ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng sanlibutan. Okay? Sabi niya sa verse 6, ang katulad mo ay asawang iniwan at ngayon nagdurusa, isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinabalik ko ngayon Yahweh at sa iyo ay sinabi, sandali panahon kitang iniwan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakilangain. Bakit siya iniwan? Kasi sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipinadama ko sa iyo ang aking kahabagan sa magitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Yahweh,
ako ay sumumpang hindi na mauulit ang mga mundo'y ito'y gugunawin sa tubig. Aking ipinangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita parurusahang muli. Sabi niya sa verse 10, maguguho ang bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So yan po makikita natin na kapag minahal ka ng Panginoon, kahit nagtaksil ka, nagalit ang Diyos sa iyo, hindi ka mabibigo. Yung iba hindi, iwanan ka na. Tama? Pero ang Diyos, kapag nagkaroon kayo ng union sa Diyos, at alam ng Diyos, makasalanan tayo, bigo tayo. Pero siya, kapag umibig siya, magagalit siya, magagalit. Galit siya talaga sa kasalanan, pero dahil nga sa ginawa ni Kristo. At ito nga po ang sinabi sa Romans chapter 8. Napakaganda ng talatang ito. Alam nyo, sabi niya, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang nalin. Kung kayo elect ng Panginoon, tinawag kayo, ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Kahit mawalan kayo ng trabaho, magkasakit man kayo, namatay man ang anak ninyo, whatever, lahat yan, gagamitin ng Diyos kung kayo'y pinili ng Diyos para sa ikabubuti niya. Okay? Sapagkat sabi niya, sa verse 29, sapagkat sa mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak, sa gayon ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So alam niya na, pinili na tayo. Tama? At ang mga pinili noon ay pawang una sa kanyang mga tinawag. Kapag pinili ka, you are elect, at ang mga tinawag sa rin ay pinawalang sala, mapapawalang sala ka, at ang mga pinawalang sala ay kanyang babahaginan sa kaluwalhatian. So yan po yung makikita natin kapag pinili ka ng Diyos, pag mapapawalang sala ka, hanggang sa kalangitan makakasama ka niya. Okay? Kaya sabi dito, ano pa ang masasabi natin po dito? Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa Kanya. So makikita natin na sino mag-disqualified sa atin? Wala. Binigay na nga niya yung kaisa-isang anak niya, yung chosen. Pinili niya para maging handog para mapawalang sala tayo. Diba? Kumbaga sa attorney, ang Diyos ang judge. Alam ng Diyos ang kasalanan natin. Diba? Pwedeng bumaliktad din kung ating judge, ay yung attorney. Imbis na depensahan tayo, ay maging persecutor siya. Pero hindi. Itong ating attorney, ay yung anak ng Diyos, ang siya pang naging handog para sa atin. Yun yung sinasabi dito. Kasi sino maghaharap sa atin ng paratang labang sa hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa Kanya. Sabihin, yung judgment na napipending sa mga makasalanan, hindi na igagawad sa atin. Kaya sabi, sino ang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tanda natin, ha? Pag-ibig ni Kristo, hindi yung pag-ibig natin, ha? Yung pag-ibig niya, pabago-bago eh. Conditional eh. Di ba? May condition kayo. Mamahali kita kung ganito ka. Tama? Tama? Kapag pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, inibig ka ng Diyos, okay? Walang makakapag-iwalay. Anong pwede? In-elaborate ni Paul. Ang kaguluhan kaya, magkagulo man, magkarayot man sa daigdig. Ang kapighatian, pag-uusik, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyong buong araw kaming pinatay, tinuring nila sa amin ang mga tupang pangkatay. Pero sabi dito, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin.
So makita natin dito with confidence na kapag tayo'y minahal ng Diyos, never tayong iiwan ng Diyos. Hindi lalaglag ka, iiwan ka sa uli. Sabi niya, ni Paul, sapagkat natitiyak ko, walang makakapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang mga future o hinaharap, ang kataasan, kalaliman, o alimang nilalang, sabihin mo na, hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating mga kapatid. Kaya kapag nakasalalay ang iyong pagtitiwala kay Jesus Christ na umibig sa inyo ng wagas, hindi kayo mabibigo, mga kapatid. Hindi kayo mapapahiya. Nakita niya? No! Wala! Sa ilalim ng langit at lupa, walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Panginoon. At ito yung binibigyan ng emphasis na kapag tayo lumapit sa sumampalataya kay Jesus Christ, hindi ka matapahiya. Hindi ka matidisappoint. May mga babae o lalaki nagmahal, binigyan kailang buhay, tapos iniwan. Kapakaya, mga kapatid na. Pero ang Diyos, kapag inibig ka, hindi ka niya iiwan. Hindi pababayaan na. Pero sabi pa sa Isaiah, chapter 28, verse 16, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, narito aking iniligay sa iyo ng isang pinakamatibay, ang isang bato, isang batong sulok, isang mahalagang batong panlulupan, na matibay, na pinatibay, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Okay, bigyan natin ng magandang sinabi kapag ikaw ay naniwala sa batong ito at sabi hindi magmamadali, shall not make haste. Ano po ibig sabihin noon? Okay? Ano po ibig sabihin na hindi ka magmamadali? Okay? Sabi niya, sa ibang translation, will not be in a hurry to run away dahil sa takot because his God has failed him. That's the idea. Yung po ang ibig sabihin. Yung bang nagmahal ka, nagtiwala ka, tapos yung pinagtiwala mo, nagbago, takbo ka na. Kaya imbis na, kumbaga, nagtiwala ka sa kanya, tapos nagbago, tinupak, papatayin ka noon. Diba? Nagbago eh. So, kapag nagtiwala ka raw dito, sa batong cornerstone, matibay, hindi ka magmamadali. Hindi ka magmamadali tumakbo. Okay? Hindi ka makukompuse. Hindi ka matataranta. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka mabibigo. Okay? And you will never have to run in fear because your God has disappointed you. Iniwanan po ba yan? Na kapag talagang nanampalataya tayo sa Panginoon, hindi siya talaga magbabago, hindi ka mabibigo, hindi ka maguguluhan, at hindi ka matatakot sa Kanya. Ibang, alam mo, nagkaroon ka amo. Ba, mabet sa umpisa, bandang huli, tinotopak na. Anong gagawin mo? Tatakbo ka na, di ba? Baka ako'y tagay dito, barilin ako nito, papakin ito. Tama? Yan uli. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos ito, hindi ka mabibigo. Hindi ka tatakbo. Hindi ka aalis. Dahil sa takot. Mula po ba yun? Kaya sana, very secure po tayo. At ito po yung katotohanan na ating pinag-aaralan sa privilege na we have a union, we have the access, and we have the security in our life. Kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Hindi ka aalis, secure ka rito. Di ba yung sa yung sa mga trabaho, security of tenure, di ba? Hindi ka yung aalisin ka, at pag tinopak amo mo, oy, sipa ka, you're fired sa Amerika. Pag di ka nagusto na amo mo, you're fired. Alis ka. Tama?
Eh sa atin, merong security kaya. Hindi ka basta-basta mapapalis. Tama niyan, ibig sabihin, ganun din. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, hindi ka mapapaya. At yun nga, sabi sa Biblia, sa Matthew chapter 7, di ba? Maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo. So anong pinagmamalaki na yung accomplishment nila, yung kailang reliyon, yung ginawa nila sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ano nangyari sa kanila? Napahiya. Tama? Na-disappoint. Bakit? Ang dami namin ginawa eh. Hindi pala kami makakapasok sa langit. Yun po yung sabi. Kasi nakasalalay sila sa kanilang accomplishment. Pero tayo, ang ating sinampalatayanan ay si Jesus Christ. Siya yung pinili ng Diyos, siya yung itinakwil ng tao, pero siya yung batong buhay, mahalaga sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang nakapawi ng galit ng Diyos. Binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Kaya, bayad na eh. Bakit pa magagalit ang Diyos? Tama? Kaya, sa Kanya lang tayo magtiwala. Doon natin isalalay ang ating kaligtasan. At dito natin makikita na napakabuti ng Diyos. Lahat tayo, we deserve hell. Lahat tayo, we deserve punishment. But because of the grace o biyaya ng Diyos, bago pa nilikha ang mundo, pinili ka na para maging fit na stone para sa kanyang temple. Sana mga kapatid, makita niyo yun sa inyo. Ano ba ang aking goal sa church na ito? Ako'y tinabas eh. Kung hindi ka, kumbaga patong-patong tayo, ikaw pala ay nandito sa pangalawa, hindi may papato yung pangatlo. Kasi wala kayong pangalawa. So may kanya-kanya tayong role. Ano natin yun? At habang binibigay natin yung ating buhay sa Kanya, ay, huwag tayong hinawa. Sabi nyo, sayang oras ko, sayang aking panahon sa aking pagbili. No? Never na mapapaya ka. Never na sayang na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya bilang mga pari, iisa ang ating trabaho, maghandog ng alay nakatanggap-tanggap sa Panginoon. At ano nyo? Ang unang-una, ang iyong buhay. Sana makita po natin ito. Yung napakagandang pribileyo nito na masabi natin na ang Diyos ay totoong mabuti. At sa susunod na taon, sa aking muling pagbabalik, ay pag-aaralan natin yung affections for our Lord. At babasahin ko lang yun, sabi niya, kaya nga, sa verse 7, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. This is very precious para sa atin. Kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon, ito ang pinakamahalaga para sa atin. Higit pa ito sa mga regalo, higit pa yan sa mga material na bagay, sa pera, sa kayamanan. Yung ating pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat itinakwil siya ng iba. Okay? Pero para sa atin, sabi niya, ulitin ko lang, kaya nga mahal siya sa inyo mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa hindi sumasampalataya, natupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. At ang mga batong kinatisura ng mga tao ay batong kinadapak nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. So, destruction ang mapupunta sa mga hindi magtitiwala sa Kanya. Pero ang mga sasampalataya sa Panginoon, we have security at napakahalaga ito para sa atin. Sana ito ang ating maranasan sa ating malapit na paggunita sa kapanganakan ng Panginoon na siya yung dumating na nung araw. And sad to say, ang mga Hudyo na mga chosen na bansa ng Diyos, hindi sila kinilala. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos, tayo mga hintil ay nabiyayaan dahil sa ating pakikinig sa salita ng Diyos
Okay? At ating itong sinampalatayanan tayo itong malangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan na ito. Na ikaw ang Kristo na chosen, very precious stone at cornerstone, Panginoon, na dapat namin paglagahan ng aming tiwala at kaligtasan ng aming kaluluwa. Kaya we pray, Lord, na ang aming mga kasama ngayong umaga, na mga nakapakinig ng iyong mga salita, ay magkaroon din ng pananampalataya sa iyo upang sa Ganoon ay pagdating ng araw sa aming pagharap sa iyo ay tunay na hindi kami mapapahiya, hindi kami mabibigo, sapagkat ikaw ay Diyos na totoo, wagas ang iyong pag-ibig sa iyong mga pinili at kailanman ay hindi mo kami itatakwil. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. At ang aking dalangin na ito'y aming ipamuhay at maranasan namin ito, Panginoon. Kaya habang kami merong lakas at may buhay, taglay po namin ang iyong pag-ibig at kaligtasan. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.